Pero ako nagsasalita ako ng ganito kasi ako kasi nagkakamali din ako. Sinasabi ko na sa inyo, nagkakamali ako madalas. Pag alam kong nagkamali ako, pag alam kong mali yung nagawa ko na hindi ko naman sinasadya, humihingi agad ako ng pasensya. Kasi minsan pag nagdadrive ako, parang di ako alerto sa daan. Minsan parang may mga nakakat din ako na motor eh. Maano ko yun eh, mararamdaman ko yun, bigla akong makikita yun. Humihingi agad ako ng pasensya kasi syempre naalanganin ko rin yung safety ng ibang motor. Mga ganun, simple lang, simpleng gesture lang. Nakakainis yung ganun, no? Nakahinto ka sa ganito traffic tapos may bubunggo sa likod mo. Tapos nung tiningnan mo, parang wala lang. Punyemas. Binangga kasi yung likod ko eh. Binangga yung rear fender ko. Nung tiningnan ko, sabi ko, boss, sorry ha. Wala lang, siya pagalit. Parang wala lang eh. Wala namang problema kung ano, wala namang problema kasi maliit na bagay. Siyempre maliit malaki na damage pa rin yan, 'di ba? Pero siyempre courtesy sa ibang rider, ibang sasakyan. Tayo nakasagi, tayo nakabundol. Tayo pasensya, unahan na natin ang pasensya. Boss, pasensya na. Kahit gesture man lang. Boss, pasensya na, sorry. 'Di ba? Ako, nung nakaraan, nakita nyo yung video nung nakaraan, nasagi ko yung van, yung ganitong van UV. Nasagi ko ng side mirror ko, huminto agad ako kasi nasagi ko eh, tumunog eh. Humingi akong pasensya, gesture man lang, kahit gesture kasi hindi niya naman ako maririnig eh. Pero syempre, sinabi ko pa rin, boss, pasensya na. O di, okay, maluwag sa loob. Kaya lang yung anak ng teteng na umabante ako ng konti eh. Naramdaman ko may bumundol sa likod ko eh. Kaya lang nung pagtingin ko, patay mali siya lang. Hindi man lang humingi ng pasensya ng konti. Diba? Gets nyo? Gets nyo ba? Sa kalsada kasi kaya nagiinit yung ulo ng karamihan. Kaya nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. Kasi hindi sila marunong humingi ng pasensya or magpakumbaba muna. Magpakumbaba ka muna saglit lang. Kasi ikaw yung ikaw yung nakabangga or nakabundol eh. Ikaw yung nakasagi, mga ganun. Kasi pag inunahan mo ng pasensya yung tao, kasi syempre nagkakamali yung tao eh. Ako nagkakamali ako. Especially sa driving, pag medyo wala tayo sa wisyo mag-drive, medyo antok, medyo puyat, yung mga ganun bagay, yung medyo parang wala kang balance eh. Nagkakamali tayo sa kalsada. Common yun, given yun. Lahat tayo magkakamali sa kalsada. Pero bilang isang driver, bilang isang rider, may responsibilidad tayo sa kapwa natin. Siyempre, maliit na sagi, malaking sagi, maliit na bundol, malaking bundol. Parang nakanti mo pa rin yung kapwa mo dun. Pero unahan mo ng pasensya, unahan mo ng ganun. Boss, pasensya na kasi hindi ko sinasadya. Simple lang, simpleng salita lang yan, pero mapapagaan mo yung loob ng tao. Kung nataon pa na mainit ang ulo ko ngayong umaga, baka pinatulan ko pa siya. Tinatawan-tawanan ko na nga lang eh, kasi sabi ko, ako na yung humingi ng pasensya eh. Parang sinarcastic ko na lang yung ko eh, yung response ko sa kanya eh. Kasi tiningnan ko, binigyan ko ng mga ilang segundo kung may sasabihin man lang ba siya or may gesture man lang ba na, boss, pasensya na, ganyan. Wala eh, wala man lang ganun. Kaya sabi ko, ako na yung nagsabi, boss, pasensya na, okay ka lang. Sinimangutan pa ako eh, sa baba ng tingin sa akin eh. Ayop. Wag tayong ganun sa kalsada, kasi doon mag-uumpisa yung doon mag-uumpisa yung hindi pagkakaunawaan. Once na alam natin na nagkamali tayo, magpasensya tayo, hingi tayong pasensya kasi doon na yan mag-uumpisa eh. Kung malaki yung na-damage mo, magpasensya ka pa rin. Kung maliit yung damage mo, magpasensya ka pa rin. Ngayon, nasa tamang pag-uusap na yun. Kung pagbabayarin ka, madadaan na sa magandang usapan, sa pasensyahan, mga ganun. Responsibilidad natin yan bilang isang driver, bilang isang rider, yan. Mga ganyang bagay.
Kasi kung tatakasan natin or babaliwalain natin yung mga ganon, ang laking problema nun, tsaka mabigat sa pakiramdam yun. Yung ganon, mabigat sa pakiramdam yun. Kumbaga ngayong araw meron kang tinarantadong tao, diba? Pero ako nagsasalita ako ng ganito kasi ako kasi nagkakamali din ako. Sinasabi ko na sa inyo, nagkakamali ako madalas. Pag alam kong nagkamali ako, pag alam kong mali yung nagawa ko na hindi ko naman sinasadya, humihingi agad ako ng pasensya. Kasi minsan pag nagdadrive ako, parang di ako alerto sa daan. Minsan parang may mga nakakat din ako na motor eh. Maano ko yun eh, mararamdaman ko yun, bigla akong makikita yun. Humihingi agad ako ng pasensya kasi syempre naalanganin ko rin yung safety ng ibang motor. Mga ganun, simple lang, simpleng gesture lang. Hindi na bibigat yung loob ng ibang tao sa'yo. Kahapon nainis talaga ako sobra dun sa tricycle driver, dun malapit sa shop. Alam nyo kung ano ginawa niya? Diba binabaybay ko yung ganito, nagmamabagal lang ako kasi nagte-testing ako ng motor, nagro-road test ako. Ganto yung itsura ko sa malapit ako sa ganito. Ngayon may street dyan sa unahan, tapos mayroong isang babae na pumara or hindi ko alam kung pumara, basta sasakay siya. Siguro nagkaroon ng eye contact yung tricycle tapos yung pasahero na mukhang ngayon sasakay nga or pumara, hindi ko na alam yun. Ang ginawa ng tricycle, nandito siya sa may kaliwa ko, nasa kaliwang linya siya. Ang ginawa niya, bigla siyang umikot, umarap sa akin. Yung dito, yung humarap na ganito, humarap siya dito. Tinanong ko siya, sabi ko, boss, saan ka pupunta? Sabi niya, pipick upin niya daw yung pasahero, diba? Nakakainis yung ganun. Pero kung nagpasensya ka agad siya, kasi mali yung ginawa niya eh. Diba kung may pasahero, antayin mo na lumapit sa'yo, huwag mong babaguhin yung direction ng sasakyan mo. Ang ginawa niya kasi parang nag-U-turn siya eh. Mula dito sa lane na to, inikutan niya akong ganun. So parang nagharapan kami, yung tinetesting ko na motor, tapos yung tricycle niya nagkasalubong ng ganun. Ganito. Galing siya doon sa linya na yon, umikot siya, pabalik. Ayun, nagkasalubong na kami. Siyempre yung gamit kong motor, di-clutch pa yon, hindi ko masyadong gamay. Parang medyo nag-alala ako sa sarili ko tapos doon sa motor, kasi tinetesting ko lang naman yun. Eh nainis ako, di ba? Oh, nainis ako sa ganun. Tapos ang masama nito, parang siya pa yung galit. Siya talaga yung galit. Ang sama pa ng tingin sa hindi bang mali na nga yung ginawa mo, hindi ka pa humingi ng pasensya, ikaw pa yung galit. Nakakainis sobra eh. Ilang punto ko lang naman, sinasabi ko nga sa inyo, hindi naman tayo mga perfectong tao, hindi naman tayo mga perfectong rider, hindi naman tayo mga perfectong driver. Magkakamali tayo sa kalsada. Kaya hanggat maaari, unahan nyo na ng pasensya. Unahan na natin ng pasensya. Kung alam natin na tayo yung mali, unahan na natin ng pasensya. Ang problema ito kapag medyo matataas ang ihi ng mga animal, walang bumababa. So mali ka, ganun. Lahat mali ka. Yung sa sarili mo, hindi mo muna in-evaluate yung sarili mo, yung action mo, kung tama ba yung nagawa mo, diba? Kasi ang nangyayari, parang umiiwas agad tayo sa responsibilidad natin bilang isang driver, bilang isang rider, yung mga ganun. Kasi may na-damage tayo eh, di ba? May na-damage tayong sasakyan, may na-damage tayong property. Ang gusto natin, umiiwas agad doon, maiwasan natin agad yun. Kaya ang nangyayari, binubunto natin yung mali doon sa ibang tao. Kung ganun yung nangyayari, walang nagpapakumbaba, talagang magsisigawan yan, mag-aaway, magdatalo. Kasi walang humihingi ng pasensya, walang nagpapakumbaba. Ayun lang, share ko lang experience ko ngayong umaga. Wala eh, naiinis ako. Pero okay na, balik na ulit sa dati, good mood na ulit. Ay nako, buhay rider. Ay, yung mga mahilig mag-skateboard dyan, mga bagets, ayan. Meron ditong tinatayong skate park. Tapos, skate park nga to. Basta may tinatayo ditong park sa may Pasig, boundary ng Cainta tsaka Pasig, ayan. Hindi ko alam kung kailan mag-o-open yun, puntahan nyo na lang. Pero malamang sa malamang, mga batang floodway lang, puno na yun. Daming bata dito sa floodway,